Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Martes. Presiding Officer Senator Cheese sinabing 16 votes ang kakailanganin upang makonvict si VP Sara. Sa pagtatalaga kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer matapos ang unang araw ng impeachment trial. Sinabi nito na 16 votes ang kakailanganin upang makonvict mula sa posisyon ang vice-presidente. The charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, 2/3 of the figure or not less than 16 members is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. Ito ay ayon sa 1987 Constitution na kinakailangan ng boto mula sa 2/3 ng Senado upang tuluyan ng makonvict ang impeached official. Usap-usapin din ang pagkakatalaga kay Escudero bilang presiding officer dahil may 3 senador ng minority ang hindi nakadalo sa unang araw ng impeachment trial. Umalma rin si Senator Alan Peter Cayetano na ang Senate President umano ang dapat mag-preside. Bilang ng krimen sa Pinas bumaba ng 30.43% ayon sa PNP. Para sa Boses na Katotohanan magbabalita, Brian Kidzon. Bumaba ang bilang ng mga focus crime sa buong Pilipinas nitong nakaraang Hunyo kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Mula sa dating 3,073 na kaso, bumagsak ito sa 2,138 ayon sa datos ng PNP. Pinakamalaki ang ibinaba sa karnaping na bumagsak ng 66.67%, sumunod ang rape na bumaba sa 57.25% habang 40.15% naman sa physical injury. Naitala rin ang pagbaba sa mga kaso ng homicide, robbery, theft at murder dahil sa pinaigting na seguridad ng kapulisan. Ayon kay PNP Chief General Jose Malencio Nartates Jr., indikasyon ito na nasa tamang direksyon ang mga hakbang ng kapulisan. Ngunit binigyan diin niyang hindi ito dahilan upang magpakampante. Patuloy niyang paigtingin ng PNP at pagpapatupad ng batas at pakikipagtulungan sa publiko para sa kapayapaan ng bansa. Nagbubulgar, Brian Kidzon. NDRRMC nasa heightened alert na para sa Super Typhoon Bavi. Para sa Boses na Katotohanan magbabalita, RJ Atoralde. Nagtaas sa heightened alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pa nitong ahensya bilang paghahanda laban sa paparating na Super Typhoon Bavi na kasalukuyan pa ring nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, inaasahang papasok ang bagyo gabi ngayong Martes o kinabukasan ng Miyerkules. Papangalanan itong bagyong Inday. Kasalukuyan na rin naglabas ang DSWD ng mga family food packs. Kabilang dito ang mga ready-to-eat food boxes na available nationwide. Nakahanda na rin itong ipadala sa mga pamilyang maaapektuhan ng bagyo. Nagbubulgar, RJ Atoralde. Cuba, muling sumailalim sa nationwide blackout. Para sa Boses na Katotohanan magbabalita, Miguel Banaag. Nagkaroon ng malawakang blackout sa Cuba nitong Lunes dahil sa blockade ng Estados Unidos sa mga fuel shipments. Ayon sa Cuban Energy Ministry, kasalukuyan ng iniimbestigahan ng mga operator ang pag-collapse ng electrical grid ng bansa. Higit na lumala ang power crisis ng Cuba ngayong taon dahil sa umanong persahang pagpapatigil ng US sa mga supplier ng oil shipments. Pinuna rin ng Cuban President na si Miguel Diaz-Canel ang panggigipit ng US. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng bayan. Samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino kung makakamit ba ang 16 votes na kailangan para makonvict si VP Sara Duterte. Decide ako, makukonvict at makukonvict si Sara. Makukompleto yan kasi gagawa nila talaga na yan paraan yan eh. Sa tingin ko po, yes. Kasi ang dami na pong evidence na naipakita, marami na pong proof. Kaya mataas po yung chance na makumpleto po. Kung maaari lang sana, pwede na siyang matanggal. Pero kung hindi, ay wala tayong magagawa. At yan ang mga salobin na nakalap sa araw na ito. Para sa Boss ng Katotohanan, ako si Kyle Sherin Bago, nagbubulgar.
Barbie Imperial, todo suporta kay Richard Gutierrez. Hindi tinago ni Barbie Imperial ang suporta niya kay Richard Gutierrez matapos itong parangalan bilang box office hero sa Eddie's 9th Entertainment Editor's Choice. Sa kanyang social media post, ipinahayag ng aktres kung gaano siya ka-proud sa natamong pagkilala ng aktor. Sa isang simpleng mensahe, ipinakita ni Barbie ang kanyang buong suporta kay Richard sa isa na namang mahalagang tagumpay sa kanyang karera. Bel Mariano, nagbigay ng mensahe kasabay ng bagong yugto ng Don Bell. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mary Rose Anterio. Nagbahagi si Bel Mariano ng isang emotional na mensahe para sa fans at sa kanyang long-time on-screen partner na si Donnie Pangilinan. Sa kanyang video message, binalikan ng aktres ang 7 taong journey nila bilang Don Bell at nagpasalamat sa lahat ng alaalang magkasama nilang nabuo. 7 years. It's such a simple number to say, but it holds countless memories, lessons, and moments that change our lives forever. Kasabay nito, sinabi rin ni Bel na habang tinatahak nila ni Donnie ang kani-kanilang landas bilang individual artist, mananatili pa rin ang suporta niya para sa kanyang long-time partner. This is not a goodbye. It's simply a see you later while we explore new skies, and I promise I will always be your biggest cheerleader from across the room. Ayon kay Bel, hindi ito pamamaalam. Naniniwala siyang magpapatuloy ang kanilang samahan habang pareho nilang hinaharap ang panibagong yugto ng kanilang mga karir. Nagbubulgar, Mary Rose Anterio. Golden Heavy Records para kay Alexandra Diaz. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Janelle Belmonte. Nagtala ng makasaysayang panalo ang Pinay weightlifter na si Alexandra Ann Diaz sa 2026 IWF World Youth Weightlifting Championships sa Cali, Colombia. Sa pagsabak niya sa kategoryang Girls 48 kg class at dumnahin ito, nasungkit ng Batang Pinay ang 3 medalya sa kompetisyon na 77 kg snatch at nagtala ito ng New Youth World Records sa 98 kg clean and jerk at total of 175 kg. Si Alexandra ay pamangkin ng kaisa-isahang Olympic champion na si Heidelin Diaz. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Mitch, marami nagtatanong, no? Lalong-lalo na sa social media. Lalo na gusto nangyari sa ating Senate hearing. Yes. Na pag-uusapan lang at nagtataka ang karamihan kung bakit hindi si Senate President Wing Gatchalian. Oo, ang nag-preside. Yes, correct. At si Senator Cheese ang gumawa nun. Baka siguro kailangan abogado ka? Kasi talagang malalim na ano yan na usapin. So mas malawak siguro lang kinakailangan talaga mas maganda as yung nakakaintindi ng batas, which is dapat abogado ka. Kasi Senator Francis Escudero is syempre abogado yan. Medyo syempre follow-up question din yan. Dapat kasi nung umpisa pa lang ng ng botohan nila para magkaroon ng Senate President para sa impeachment na yan, na hearing. Dapat doon pa lang, hindi na si Senator Gatchalian ang nilagay nila doon na upo para hindi yung ganyan nagkakaroon pa ng maraming nagtataka maraming nagtataka. Di ba iba na yung Senate President? Actually, gustong-gusto ko nga sanang makita kung paano ang galawan ni Senator Gatchalian dun sa Lalo na ngayon, baguhan siya. Oo, sa totoo lang, gustong-gusto ko talaga. And medyo disappointed ako dahil hindi siyang nasa nag-preside nga. Diba? Sa hearing na yun. Bagko si Senator Cheese. Diba? Mas titingnan natin yan kung baka naman sa susunod siya na. Okay. Diba? At saka isa pa, diba? Mahaba nga yan. Dumalo yung ang ating vice presidente kanina doon. And nagpakita lang kasama yung kanyang mga legal team. Sana mas maganda kung nandun na rin siya para masagot niya kung ano yung mga katanungan. Yan ang mahalaga, di ba nga? Correct. Sana nga alam mangyari. Speaking of paghahanda, hindi lang sa paghahanda tayo sa mga hearings na yan, ha? Meron po tayong paparating na bagyo, Feli. Ito ay hindi bagyo dahil sa ibang bansa, sa Guam, galing to, super typhoon. Kaya hindi na natin masabi kung pagdating ba dito is ganon rin kabagsik. Pinapanalangin nga ng mga kasamahan natin yan na sana huwag pumunta sa area ng probinsya dahil syempre yung mga iba
Tag-ani ngayon, be. Ay, ang kaso nga, pag super Diba? typhoon, malawak naman yan. Oo, alam mo O, naman, diba? Mitch, pagdating sa probinsya, ang daming masasalantang mga Ay, naman tayo sa- agrikultura, di ba? Oo, yung mga- Yun ang problema natin. No? Tayo din ang mahihirapan dahil syempre, yung mga Yung mga sakuna na ganyan, dinadala dito sa atin, matagalang, tayo oo, totoo yan. So, tayo ay kailangan maghanda na naman, di ba? Okay. At yan ang mga boses na nanggibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.